Okay, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, ang ating pag-uusapan dito. Sabi dito ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat kay Timoteo, dito sa huling salita niya, sabi dito, kundi sa lahat, sabi dito, sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, sabi ni Apostol Pablo. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen. Hallelujah. Praise God. Mag-amen ang lahat ng nananabik sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Yung iba kinakabahan. Hallelujah. So, ano ba yan? Amen. Ano ba nang nangyayari? Mahal ng gasolina. Praise God. Nagmamahalan lahat. Pero mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, sabi ni Jesus Christ, mangyayari talaga ang lahat ng yan. At kung nangyayari, huwag kayong magulubihanan. Sapagkat mangyayari talaga yan. Sabi ng Panginoon. Diba? Ibig sabihin, hindi natin maiiwasan ang mga pangyayari. Diba? Kundi, ang kailangan natin gawin ay patuloy tayong makipagbaka, makipaglaban sa ating pananampalataya, at lagi nating ito ng ating puso't isipan sa putong na naghihintay, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos, katulad ni Apostol Pablo. Amen. Kaya ako mga ngaral sa umagang ito tungkol sa pagtatagumpay. Amen. Una nating pag-usapan, bago ang tagumpay, kailangan nating lumaban. Kailangan nating makipagdigma. Amen. At bago tayo lumaban sa lahat ng labanan, mga minamahal sa ating pong Panginoon, yan man ay laro, aligsahan, o anuman, kailangan ng matinding pagsasanay. Kailangan merong pagsasanay, mga minamahal sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Ano ang mga dapat nating pinagsasanayan sa buhay na ito? Sapagkat pagdating doon sa kabilang buhay, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, ay hindi na tayo mamamasyal sa mulo. Anong dapat nating pinagsasanayan? Yung pagsamba sa Diyos. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Kaya yung ating ginagawa dito, yan po ay pagsasanay. Mga minamahal sa ating pong Panginoon. Yung pagdalo sa gawain ng Panginoon, pagbibigay ng oras, mga minamahal sa ating pong Panginoon, yan ay isang uri ng pagsasanay. Dito tayo sinasangkapan. Dito tayo tinuturuan ng pagpupuri, pag-awit sa Panginoon. Dito natin nagagawa ang lahat ng yan. Yung pananalangin, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Yung pagbibigay, dito natin ginagawa sa church, hindi sa labas. Amen. Hindi tayo namimigay ng sobre, bahay-bahay. Hindi tayo namimigay sa palengke, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Pero ako'y naniniwala, basta tayo, mga kapatid, sa ating pong Panginoon ay nagpapatuloy at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ang Panginoon ay may nakalaang tagumpay. Ibibigay ng Panginoon ang mga ninanais ng ating puso na ayon sa kanyang kalooban. Pero kailangan natin makipagbaka una sa ating sarili. Sapagkat napakahirap kalaban ng sarili, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Pag napagtagumpayan natin ang ating sarili, kaya rin natin mapagtagumpayan ang iba. Kagaya nung ating pinag-aaralan, building boundaries sa Sunday School. Diba? Kailangan tayo muna sa ating sarili ang maglagay ng boundary sa ating sarili bago natin lagyan ng boundary ang iba. Amen. Napakahirap kapag tayo sa ating sarili, mga kapatid, sa ating pong Panginoon na hindi natin sinasanay, mga kapatid, sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Ito'y napaka-isip pangaral, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, pero hindi abutin ng hanggang alas 2. Ayan. Hallelujah.
Kapag ka gusto nating magsanay, para gusto nating magtagumpay, mga kapatid sa ating pong Panginoon, kailangan natin ang tagapagtulong. Kailangan mayroong tagapagtuwid sa atin kapag mali ang ating ginagawa. Ang ating pinakaunang guro ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na nasa langit. At ito ang kanyang mga salita na kanyang itinuturo na dapat nating sundin upang tayo ay manalo sa anumang digmaan sa buhay. Physically, emotionally, spiritually, ang kanyang mga salita ay mapapakinabangan. Kaya dapat ito'y ating pinagsasanayan, pinagtatagumpayan natin ang ating sarili na ito ay lagi nating binabasa. Mga minamahal sa ating pong Panginoon at ating ini-apply. Sapagkat ito ang ating pong Google Map. Amen? Ito ang ating mapa. Ito ang magtuturo sa atin papunta sa buhay na walang hanggan. Ito ang magtuturo sa atin papalapit sa Diyos. Kaya kung wala tayo nito, mga kapatid sa ating pong Panginoon, ang mga salitang itinuturo dito ng ating Panginoong Hesus ay hindi natin susundin, ay katulad tayo ng isang mag-aaral na hindi nakikinig sa teacher, kaya siya hindi nakakapasa. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan natin ang ating Panginoong Hesus, unang-una sa lahat. Para tayo ay magtagumpay, mga minamahal sa ating pong Panginoon, sapagkat sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan, sabi ni Jesus Christ. Kaya huwag kayong maglumihanan, magtiwala kayo sa akin, magtiwala kayo sa Diyos, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ng pagtitiwala ay pagsunod, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Kasi hindi ka susunod kung sa hindi mo pinagtitiwalaan. Kusong-kuso ngayon yung mga nambubudol. Diba? Ang galing nilang magmaniobra ng tao. Diba? Na kung kinukuha nila ay tiwala. At kapag nakuha na nila yung tiwala ng tao, sa kanila ito dadayain. Diba? Eh yun muna ang una nilang tinatarget, ibigay ng tao ang tiwala sa kanila. Kaya mga kapatid sa ating pong Panginoon, ito din ang kailangan natin, ibigay natin ang ating lubos na pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus upang tayo ay sumunod sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang mga salita. Dahil kapag nawala ang tiwala natin sa salita ng Diyos, hindi natin ito papaniwalaan. Sasabihin ng tao, ano may tutulong yan sa akin? Biblia, gawa lang ng tao yan. Walang tiwala. Hindi ito susundin, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. At kapag hindi natin ito sinunod, ang salitang ito, na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, hindi tayo makakarating sa tagumpayan, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. At habang tayo ay narito, mga minamahal sa ating pong Panginoon, at patuloy tayo nakikipagbaka sa mundong ito at sa ating buhay, ang Diyos ay naglagay sa ating unahan ng tagapagturo sa atin. Pwede yan ay ating magulang, pwede yan ay ating pastor sa espiritual, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos. Inilagayan ng Panginoon sa unahan natin upang tayo ay turuan, upang tayo ay ituwid kapag tayo ay nagkakamali. Pero kapag hindi natin sila pinakinggan, hindi rin tayo magkakaroon ng tagumpay. Diba? Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya, alam nyo, amen, hallelujah. Meron pong nagsabi, meron akong tinanong, sabi ko, ano po ang pagkakaiba ng mga ugali ng mga bata ngayon kaysa sa ugali ng mga bata noon? May sumagot, ang sabi, Pastor, ibang-iba na po ang ugali ng mga bata ngayon kaysa sa nung mga bata noon.
Pero ako din po'y naniniwala, Pastor, na iba na ang pagpapalaki ng magulang ngayon kaysa pagpapalaki ng mga magulang noon. Amen. Ako po'y natutong gumalang sa aking kapwa. Natuto akong rumispeto. Amen. Dahil tinuruan ako ng tatay ko, kahit ang tatay ko'y maglalasin, pero yung paggalang at respeto ay naroon bilang siya'y magulang. Amen. Kapag kami nakakuha ng pera, amen, ibinabalik namin, sabi namin, hindi po sa amin ito. Kaya yung tatay ko tiwala sa amin. Sabi niya doon sa kanyang kaibigan, pag dito nalaglag yung pera mo, mapapabalik yan. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, tinuturuan. Dapat ang mga bata ay tinuturuan ng mga magulang unang-una kung papaano rumispeto at gumalang sa kanyang kapwa. Mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos. Diba? Dahil kapag hindi nakapagturo ang mga magulang, mahihirapan din ang mga guro sa paaralan. Kasi kung mismo ang magulang ay hindi ginagalang ng bata, pati ang mga guro hindi gagalang. Dapat ang magulang ang nagpapasimula ng pagtuturo, yan ay inilagay ng Diyos sa unahan ng mga bata, ng mga anak. Yan ay nasa Deuteronomy. Ang sabi ng Panginoon sa mga magulang, turuan ninyo ang inyong mga anak na sumunod sa akin. Yun nga nakakalungkot, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, dahil may mga magulang ngayon, hindi naman lahat, pero may mga magulang, sa halip na dalahin ng anak papalapit sa Diyos, dinadala papunta kung saan-saan, dinadala sa sugalan, dinadala sa inuman, dinadala sa chismisan. Paglaki ng anak, gano'n na rin. Hindi nagkakaroon ng pagtatagumpay sa buhay. Amen. 13 years old pa lang, nagsisigarilyo na, umiinom na ng alak, nakikipagbasag ulo na, kasi hindi naturuan ng maayos. Kaya mga minamahal sa ating pong Panginoon, amen, kailangan natin sumunod una sa ating mga magulang na inilagay ng Panginoon sa atin. Kung ikaw ay isang kabataan, amen, hallelujah, maswerte ka dahil hindi ka ipinanganak mo. And kung noong kayo pinanganak, ang laruan mo ay ang traktakan mo ay pulbo, ang bulong ay tinelas, o kaya ay tibig. Amen. Pero ang pinakamabuting bagay, kahit ganun ang laruan mo, meron kang respeto at paggalang sa kapwa. Di katulad ngayon ng mga dipindot ang laruan, amen, di baterya, matataas ang grade sa akademya, pero mga walang respeto sa kapwa-tao. Amen. Hindi nakikinig, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Hindi pa rin may tuturing na tagumpay. Kaya mga minamahal sa ating pong Panginoon, sa ating espiritual, meron ding inilagay sa ating unahan ng mga pastor, tagapagturo sa atin, spiritual father natin na magtutuwid sa atin, magsasanay sa atin kung anong dapat nating gawin. Mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos, dadalahin tayo ay sa pagtatagumpay. Pero kung hindi natin sila papansinin. Amen. Hallelujah. Meron daw tinatawag na godly jealousy. Meron po akong napakinggan na gano'n. Meron daw tinatawag na godly jealousy. Yung mga Diyos na pagsiselos. Amen. Hallelujah. Diba sabi ng Diyos? Amen. Ako'y Diyos na mapanibuguin. Diba? Sabi ng Diyos. Amen. Kasi may nagpatotoo, pastor natin sa parting norte, ayan, sabi, dito kayo mag-ministeryo sa parting norte. Napakataas ng paggalang ng mga tao dito sa pastor. Kumusta kaya sa Quezon? Ang paggalang ng mga tao sa pastor. Amen. Kumusta ang pagbibigay pansin? Amen. Huwag natin kalimutan
spiritual na tagapagturo, tagapaggabay, tagapagtuwid para dalahin tayo sa totoong tagumpay ng buhay at doon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya papaano natin, mga minamahal sa ating pong Panginoon, papaano o ano ang turing natin sa ating spiritual na tagapagturo? Spiritual na magulang, spiritual na tagapagtuwid sa atin, pinapakinggan pa ba natin o binabaliwala natin? Kasi kapag ka sa isang laro, kapag binabaliwala ng manlalaro ang kanyang coach, siya ay pinalalabas. Pag basketball, volleyball, pag hindi ka marunong makinig, labas ka, hindi ka na ipapasok. Makakarinig nito ay nagbabasketball at saka yung nag-volleyball. Pag hindi ka marunong makinig sa sinasabi ng coach, ilalabas ka. At hindi ka na makakapaglaro. Hanggat hindi niya nakikita na marunong kang sumunod. Amen? Kaya sa atin, mga minamahal sa atin pong Panginoon, bago ang ministeryo, kailangan mong unang sumunod. Hindi pwedeng maglaro ka na hindi ka pa nagtitraining, hindi ka tinuturuan, hindi ka marunong sumunod. Amen. Hallelujah, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Sinusunod ba natin ang mabuting payo? Kaninong payo ang ating pinapakinggan? Mga minamahal sa ating pong Panginoon, mag-ingat tayo, baka mamaya mas pinapakinggan pa natin ang suggestion ng mga unbeliever na tayo ay dinadala palayo sa Diyos. Doon sa koronang naghihintay sa langit, inilalayo nila tayo. Oh, matagal pa naman yan. Ito muna ang gawin mo, bata ka pa naman. Okay? Pero huwag natin kalilimutan sa cemetery, may batang nakalibing. Ibig sabihin, ang kamatayan walang pinipili. Muli ko itong babanggitin, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Mayroong isang kabataan, nakatapos ng pag-aaral, siya'y naging professional. Amen. Ay siya'y professional, siya'y nakapag-loan, nakabili siya ng kotse, kapag pagawa siya ng bahay, hindi naman yung bagong-bago yung bahay, na pa-renovate yung bahay nila. Amen. Nakipag-live-in. Alam nyo, iniwanan ng church. Nag-rebelde sa pastor. Sinasabi, ang pastor na yun, napakahigpit. Nakakalungkot isang gabi. Even hindi niya alam yun na pala ang katapusan ng kanyang buhay. 21 years old. Di pa niya lubos na i-enjoy ang pagiging professional. Pero yun na pala ang tinakda ng Diyos sa kanyang buhay. Namatay siya sa isang aksidente. Yung mga kapatid sa atin pong Panginoong Diyos, may inilagay sa atin ang Panginoon na tagapanguna, tagapagturo, tagapagtuwid, sapagkat ang layunin ng Diyos, tayo ay dalahin sa tagumpay ng buhay. Lagi nating pinapaalala, mga kapatid sa atin pong Panginoon, na ang mga pastor ay hindi natin kaaway. Hindi natin kalaban, hindi porkit hindi sinang-ayunan ng ating gusto, ay kalaban na natin sila. Sapagkat ang pastor ay may nakikitang mas malayo kaysa sa tupa. Hindi pwede mas maging marunong ang tupa sa kanyang pastor. Dahil ang pastor ang nagdadala sa tupa, papunta sa malawak na pastulan. Nakikita ng pastor, doon may malawak na pastulan. Doon kita dadalhin. Kaya lang pag ang tupa ay nagwawala at nag-uugaling kambing. Pag yung kambing, di ba? May kambing kayo dyan, di ba? Pag ihilahin mo na doon sa pakailan, pilit pa rin nagpapakawala, pakakainin mo na yun. Nagwawala pa rin, pero ang tupa, sabi doon sa patayan na dadalhin, sunod lang siya ng sunod. Diba? At alam ng tagumpay ng tupa, kahit sa patayan siya dadalhin, handa siyang mamatay, basta siya ay sumusunod, ibinibigay niya ang kanyang sarili at tiwala.
mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Nararapat na kalooban pa rin ng Diyos ang manaig. Kaya kung gusto natin ang tagumpay sa buhay, matuto tayo, turuan natin ang ating sarili, kagaya ng ating pinag-aaralan, maglagay tayo ng boundary sa buhay natin, sumunod tayo sa payo at kalooban ng Diyos. Amen. Para hindi maging magulo ang ating buhay. Alam niyo mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Dahil ako yung pastor. Amen. At kung may makakapanood nito, kayo ay may ibang pastor din. Alam niyo ang damdamin ng pastor. Kami nagpapayo, amen, sa mga mananampalataya. Ang hangad namin sa inyo, kayo ay mapabuti at magtagumpay sa buhay. Pero pag kayo napariwara, hindi naging maganda ang inyong buhay. Una, ang inyong magulang ay nalulungkot. Pangalawa, ang pinakamalungkot ay pastor. Hindi nyo alam, lumuluha habang nagpipray para kayo dalahin ng Diyos sa pinakamabuti. Amen. Tapos bigla kayong magdidesisyon na sa inyong ikapapahamak. Parang bumabagsak ang mundo ng pastor. Ayan. Kasi hindi naman yung nanghihilayan po baga. Nanghihilayan. Amen? Hallelujah. Yung lubos na panghihinayang. Kasi meron ng magandang nakikita na hindi yun nangyayari. Yung mga kapatid sa ating pong Panginoon Diyos. Amen? Ang pinakamabuting bagay kapag tayo ay naging masunurin, may reward na naghihintay, mga kapatid sa ating pong Panginoon, yung maayos na buhay. Dadalhin tayo doon ng Diyos kung papaano ang kanyang bayang Israel ay kanyang dinala doon sa masaganang lupain na binubukala ng pulot at ng gatas. Mga minamahal sa ating pong Panginoon, ang sabi ng Bible sa Galatia chapter 3 verse 29, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay naging binhi ni Abraham. Kaya kung ano ang pangako ng Diyos sa bayang Israel, yun din ay magiging pangako sa atin. Sapagkat tayo ay hindi bayan ng Diyos, subalit nang tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo na dating hindi bayan ng Diyos ay naging kanyang bayan. So, huwag nating sayangin yung pagkakataong ibinigay ng Diyos sa atin. Tagumpay ang inihahanda ng Diyos sa bawat susunod. Hindi kabiguan, hindi magulong buhay, mga kapatid sa ating pong Panginoon Diyos. Maayos na buhay, maayos na katapusan. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos, sa buhay natin, amen, kung gusto natin ng tagumpay, una, amen, sundin natin ang ating Panginoong Hesus, yan ang pinakauna sa lahat. Pangalawa, mga kapatid sa ating pong Panginoon, ay ang ginagamit ng Panginoon sa buhay natin, ang ginagamit ng Diyos. Ang ating sariling magulang at ang ating magulang sa espiritual. Sapagkat merong inihahandang mabuting bagay ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Pero kapag lahat ng yan ay ating sinuway, hindi lubos na tagumpay ang mararanasan natin, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Bible, amen, simula pa lang sa Exodo pa lang, ang sabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, amen, upang tumagal ang iyong buhay sa ibabaw ng lupa. Pagdating sa Ephesians chapter 6, sabi doon, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, sapagkat yan ang pangakong may kalakip. May kalakip na pangako. Amen? Hallelujah. Sabi doon, magulang sa Panginoon, kasama din yung pastor, mga kapatid sa ating pong Panginoon Diyos. Amen? Kaya kung gusto natin ang tagumpay, tumanggap tayo ng turo, tumanggap tayo ng pagtutuwid, panatilihin natin ang pusong na pagpakumbaba. Sapagkat ang sabi ng Diyos, kanyang itinataas ang mga nagpapakumbaba, subalit ang mga mapagmataas ay kanyang ibinababa. Amen. Kaya kapag tayo pinagpapala ng Panginoon,
Stay humble. Amen. Huwag tayong magmamataas. Amen. Hallelujah. Na kung ano tayo noon, ay hindi dapat tayo binabago ng mga pagpapala, ang ating ugali, ang ating kilos, kundi naroon pa rin ang pagiging anak ng Diyos. Mga kapatid sa ating pong Panginoon, sapagkat yan ang salita ng Diyos. Amen. May pagtataas na gagawin ng Panginoon sa mga nagpapakumbaba. Kaya stay humble. Amen. Hallelujah. Magkaroon tayo ng teachable heart. Laging handa na tayo maturuan. Hindi lahat alam natin. May mga bahagi sa buhay natin na hindi natin alam. Amen. Sabi nga, isang pangangaral, huwag mahihiyang magtanong. At pag nagtanong, amen, sumunod sa bayan. Mga kapatid sa ating pong Panginoon Diyos. Kahit minsan, salungat sa gusto natin, pero kung inyong payo, amen, yun ang dapat natin sundin. Huwag natin salungatin ang payo, mga kapatid sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Yun lang, mga kapatid sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ipigit natin ang ating mga mata.